Shed. Ilang gabi? 3 days and 2 nights. Ako naman. Ganito ako para maliwanag. Sige. Pagkailan ka naman, diba? May ingay. May record na. On the record. Wait, nasa na? Ang estimate date ng punta natin ng Baguio, January 19, 20, tsaka 21. Lunes, Martes, Miyerkules. 3 days. Aalis tayo ng 1:00 ng umaga sa Luzon. Ng Lunes. Lunes, 1:00. Para umaga, pagkadating ng Baguio, pwede na tayo mag-ikot kagad. So, bawas na kagad ng itinerary natin. Baka ghost project to Oh, yun na muna. Hindi yan ghost. Yun lang muna. Basta, tuloy yan. At hindi nga siya ghost project because finally, our family goes to Baguio. So as planned, 1 a.m. ang call time at Luzon Avenue. We will be traveling with 3 vehicles, 1 van, Kuya Maki's van, and Kuya Buda's car. So they said that it will take 6 hours or more to reach Baguio. And that's okay kasi sanay naman kami sa mahabang biyahe lalo na kapag umuwi kami ng Quezon. But this time will be different kasi nagka-convoy kami. And first time ni Kuya Maki magda-drive ng mahaba at paakit pa ng Baguio. So our first stopover is in Mexico, Pampanga. Nag-CR lang kami, nagkape, nagpawala ng antok yung mga driver namin. Then second stop will be La Union, which is hindi ko na na-video. And by the time nung papasok na kami ng Baluarte ng Baguio, I think it's around 4 a.m. or 5 a.m. Ito na yung madadatnan yung scenery. Sobrang baba nung fog and sobrang nakaka-enjoy pagmasdan yung tanawin. As a Manila girl, na lumaki sa Manila, na lumaki sa cities, bihira ka makakita ng mga ganitong sceneries. Sobrang fulfilling lang and sobrang kalmado lang ng paligid. Alam mo yon, me and my family, sobrang nag-enjoy nung paakit ng Baguio. But, there's a catch. Pag sinabi nilang, tara, akit tayo ng Baguio. At literal pala talagang paakyat ang Baguio. So, ayan, kami yung magkakasama sa van. Ako, si Rosana, syempre si Ate Melit, fresh from Quezon. And then, si Lola, si Papa Ruel, si Mama Early. Syempre, hindi mawawala si Ichad. And then, si Iyong, yung karga-karga ni Tatay. And si Ate Mila at saka si Kuya Rolly. So, ayan, nung medyo, eto na yung time na nag-i-start na kaming umakyat ng Baguio. Ito yung scenery, sobrang baba ng fog. And sobrang nakaka-relax lang pagmasdan ng mga tanawin na makikita mo along the way. So, medyo nagka-problema lang kami kasi nagkawalaan kami nung papunta na kami ng Lion's Head. Since nung paakit nga yung tinatahak namin, yung van namin, umovertake sa mga buses and mga truck na nakakasalubong namin. Then nawala sila Kuya Max sa likod. Hindi namin sila nakita and si Kuya Buda. Pero we managed to catch up pagdating sa Lion's Head kasi yun yung first stop namin sa Lion's Head. So ayan, eto na yan. Papunta na kami ng Lion's Head. And here, hindi ko alam kung nasa na kami. Basta sabi ni Kuya, paakit na kami ng Baguio. At yung dadaanan namin, the road is puro paahon. So, yan, sometimes nag-overtake kami sa mga buses and trucks kasi nga mahirap daw bumuelo. So, medyo kinakabahan lang kami kasi nga na wala nang saglit sila Kuya Mac and si Kuya Buda sa likod namin. But they managed to catch up pagdating sa Lion's Head. So this time, hindi pa rin kami nakakarating ng Lion's Head. So literal na paakyat pa lang kami pero ang ganda na nung scenery and pasikat na rin yung araw. I think mga around 7 na yan or magsa 7 ganon. So ayan, nakita na rin namin sila Kuya Maki niyan. Kasi may nag-stop over kami dun sa medyo tuktok kung saan ninantay namin sila. Ayan, di ba? Ang ganda ng araw. Sunrise. Nasilayan ng araw ang mga person na panggabi. So, after ng intayan nga, dahil nga nawala sila Kuya Maki,
nagpatuloy. So, we continue traveling hanggang ma-reach namin yung Lion's Head. So, this time, nakarating na kami sa Lion's Head. Alam ko talaga mga around 8 a.m. na to. So, umalis kami ng Manila 1 a.m. Nakarating kami ng Lion's Head, which is already in Baguio, around 8 a.m. So, 8 hours travel. So, dahil nga medyo alalay kami sa pagdadrive. So, ayan, kaway-kaway, si Rosana, na laging kasama sa vlog natin. So, nakapag-park kami, medyo dun sa dulo, sa may pa-waterfalls, na ang cute lang nung waterfalls, yung mini waterfalls, kung nakarating kayo dyan. So, wala namang bayad yung parking, just a donation, kung gusto nyo. Then, pagdating namin nga sa Lion's Head, nagpicture-picture lang kami dyan. Then, maraming mga souvenir shop dyan na pwede nyong bilhan. Then, marami din nagtitinda dyan ng famous strawberry taho. Tapos, meron din dyang parang Igorot outfit. Ayan, kung makikita nyo, 50 pesos kung gusto mong magsuot. So, kami, tingin-tingin lang kami, ganyan. And, ang nakakatawa dito, itong aso na to, kasi napaka-unbothered niya sa sobrang daming tao dyan. Ewan ko kung lokal ba siya. Andyan lang siya, tahimik lang siya, ganyan. So, ayan yung Lion's Head. So, eto yung first stop namin. Saglit lang kami dito, siguro mga 10 to 20 minutes. Nag-TikTok, nag-picture-picture, ganyan, selfies. Then, next stop is Burnham Park. So, sa Burnham Park kami nag-breakfast. Doon din kami nagpahinga ng konti kasi ang check-in namin sa transient is 2 p.m. pa. So, by this time, around 11 a.m. na to nung nasa Burnham Park kami. So, kasi nagkawalaan kami, ang haba pa nung mga, nung parang papasok sa parking. So, ayan. Pero, worth it naman yung first day namin. Siyempre, hindi mawawala yung pagti-TikTok namin. Then, after that, hindi ko na na-video kasi nag-early check-in na kami sa transient. Kasi nga, pagod na yung mga senior and gusto na rin magpahinga ng marami sa amin. But, later that day, mga around 6 p.m., bumaba kami papuntang SM Baguio at sila tita papuntang Palengke para mamili ng makakainin namin kasi magluluto lang kami sa transient para makatipid. Siyempre, kasi 23 kami guys, 23 kami na umakyat sa Baguio and it's really hard to manage 23 people in a trip. Alam nyo yan. But, we manage, na-enjoy namin yung stay namin for 3 days and 2 nights. So, ayan, papunta kami ng SM Baguio. Yung transient namin is 15 minutes walking distance papuntang Burnham. Kaya we decided na gabi na lang kami lalabas papuntang Burnham kasi hindi namin masyadong naikot yon nung umaga kasi nga gusto na magpahinga nung mga kasama namin, sila tita tsaka sila lola. So, ayan, kami yung magkakasama mamalengke at magpunta ng SM Baguio. So, nagkakasiyahan kami dyan kasi yung van namin, merong video okay, wala lang mic. So, ayan, mga nag-alasinger ang mga person. So, nung nakarating kami ng SM Baguio, may parking fee na 50 pesos. Tapos, kami lang, ako, si Osang, at saka si Daniela, at saka si Katkat, yung dalawa kong pinsan. Kami lang yung magkakasamang pumunta ng SM Baguio. Then sila tita, dumiretso na sila ng palengke para, time efficient na rin siya. Pero syempre, hindi nag-time efficient ang mga person kasi inuna namin ang mag-video at mag-picture-picture. So, literal nga na walang aircon ang Baguio kasi sobrang lamig niyan, guys. Alam mo yun, yung wala siyang aircon pero yung hangin nanonood sa buto mo. So, lamig na lamig ka medyan. Pero hindi ko alam dito kay Daniela at kay Katkat kung nilalamig sila kasi ganda ang mga person, mga naka-short. So, pagdating namin doon, pumunta kami sa pinaka-upper deck or yung sa pinaka parang pa-rooftop na siya para makita yung overviewing ng cities and city lights. Then, syempre, umaura-aura kami dyan at nag-selfie-selfie kami. Bago kami, literal, na pumunta ng supermarket at bumili ng mga pinapabili sa amin. Pumaraan-raan kami. Parang siguro nagpanik kami dyan kasi nagchat-chat na sila tita na
tapos na silang mamalengke at hindi na sila makakabalik ng SM or dun sa parking kasi pagod na sila, ang layo daw nung nilakad nila pa palengke. So ayun, bumaba na kami rin, saglit na kami nagstay dyan para bumili ng mga kailangan namin. So nakatoka kami bumili ng water, coffees, and tissues, mga ganun, yung mga necessities na kakailangan namin for 3 days and 2 nights. So, ayan. We enjoyed SM Baguio, so hindi lang kami nakabalik after, but still, worth it yung pag-scroll or stroll namin dyan, or pag-iikot. Hindi ko alam kung anong tawag nyo doon, guys. Wala na akong vocabulary. So, yan, papunta na kami, pabalik na kami ng transient. Dumaan kami ng Session Road. Hindi ko alam yung camera ko bakit parang may stigmatism tulad ng mata ko. And then, nung dumaan kami sa Session Road, may mga, may mga nagper-perform, may mga kumakanta. So, ayun, nakakatuwa lang. And this concludes our first day in Baguio. And watch out for Part 2. Bye!